Hindi na bago ang problema ng gutom at kahirapan sa Pilipinas. Kung kaya't sa basura na lamang at pangangalakal kumakapit ang ilan. At ngayon ay ating tatalakayin ang isa sa lungsod sa Navotas at kung ano nga bang klaseng mararamyang buhay ang maroon ang naninirahan rito. Hingid sa mga naninirahan dito ang kanilang pagbibigay ng pagkain sa kanilang mga anak ay hindi na gaano nilang natutustusan dahil sa hirap ng pamumuhay. Kaya ang katanungan ng mga naninirahan dito, anong silbi ng pagkakaisa kung ang simpleng pakikipagkapwa at pagtintindi sa iba ay hindi man lang nila magawa? Walang iba kundi ang mga taong namumuno dahil maraming problema ang nararating dito kagaya na lamang ng mga flood control. Dito ay hindi na nila naiiwasan gaano ang pagbaha at isa pa to sa nagiging sanhi ng kanilang matinding problema. Ayon din sa mga naninirahan dito, ang di umano ay pagbibigay lamang ng donasyon ay hindi maano na nabibigay ng kanilang punong barangay o kahit naman ng kanilang pinuno mismo ng Navotas. Dahil ang kailangan lang na makakuha ng mga ito ay yung mga taong may card or mayroong isang card na magpapatunay na sila ay nakaregister mismo sa barangay. Ngunit ang mga taong naghihirap at nasa lansangan lamang ay hindi nila basta-basta nabibigyan. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga bang klaseng marangyang pamumuhay at ang meron dito at kung paano nga ba ito nasolusyonan ng bawat pinuno ng barangay o kahit na ng San Jose. Ako si Patricia. May 3 akong anak. Nakatira lang kami sa Swaziland. Wala silang baba. Dahil siya ay isang lasingero lang. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay nandito tayo sa isang lungsod ng Navotas na kung saan sa parteng barangay San Jose. Ngayon ay pupunta tayo sa mga taong nakakaranas ng paghihirap sa atin. Dito is tatanungin natin sila kung paano nila nagagampanan yung mga paghihirap na yon. Ngayon ay nandito tayo sa parte ng Tuason para puntahan ng tao na interview natin ngayon. Bukod dito ay malalaman din natin ang iba't ibang nararanasan ng mga Pilipino ngayon. Tao po! Tao po! Magandang araw po. Ito na po ba yung ano? Sige, maraming salamat po. Magandang araw po. Ito na po ba yung malaki? So, bago lang po siya pakalaki. Opo. May tanong lang po ako. Gano'n na po katagal para sa inyo or gano'n na po kayo katagal na nanirahan dito sa Navotas? To be specific po, dito mismo sa Barangay San Jose. Matagal na po ako nakatira dito. Simula po nung bata po ako. Pero may kaunting katanungan lang po ako patungkol po dyan. Gano'n po yung kahirap or gano'n kahirap para sa inyo na manirahan or gano'n kahirap yung mga naranasan nyo dito mismo sa Navotas or sa San Jose? Nako, napakahirap po. Lalo na pag may bagyo. Mahirap po dito dahil bahain po ang Cavite. So, yung isa sa mga kahirapan na nangyari sa inyo dito is about din sa ilog, no? So, naging malaki rin siya ang balita ay kumalaki siya halos sa iba't ibang daigdig ng Pilipinas or sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dahil nga daw is nasira yung dike dun sa isang Celeste Street, di ba? Para sa inyo, may chance pa ba na muling mapansin kayo ng pamahalaan o yung tao mismo na namamahala dito sa barangay nyo? Siguro meron. Dahil di pa naman siguro sila para magtabi ng mga pera. Para sa kaya. At kung mapapansin man kami, siguro hindi ngayon. Para sa future. Dahil marami din taong nagreklamo dito sa ilog. So, kagaya ng sinabi mo kanina is maliit na nga lang yung chance na mapansin kayo ng pamahalaan. And hindi na siya ganun dahil nga marami rin naninirahan dito sa barangay nyo at lalo na sa Navotas, di ba? Pero, para sa'yo, or kahit para sa iba, ano yung mga solusyon na pwede mong gawin at pwede mong ipalo sa iba na kagaya ng estado mo sa buhay para mas umangat pa kayo, para hindi na kayo manatili dyan kung ano yung estado na meron kayo ngayon? Siguro ang mapapayo ko sa iba,
is huwag sila mabawalan ng pag-asa. Dahil siguro sa susunod na eleksyon, meron din naman kami mapipili mas maayos na mamumuno sa nabotas na maaari kami tulungan. So, base sa sinabi ko is magbigay ka ng pala sa mga taong kagaya sa pangsalong sa buhay. So, yung unang-unang sinabi mo, para mas umangat kayo sa buhay or yung pwede yung resolution, is meron pa naman susunod na eleksyon. So, kung baga may sila agad-agad mawala ng pag-asa at pumili sila ng tamang pinuno, assurable na makakatulong sa kanila. So, yun sa mga taong kagaya niya, is wag na wag po kayong mawalan ng pag-asa dahil meron pa po kayong tsansa na umangat pa sa buhay and marami pa po solusyon doon. Bukod pa po doon, is sabi niya, meron po kayong kakayahan na sabihin mismo kung nahihirapan na kayo para mas maagapan or mas matulungan kayo ng inyong pamahalaan or kahit na po ng barangay lamang. Ma'am, maraming salamat po sa pagbibigay na panahon sa inyo panahon po sa amin para interviewin and mas makausap po namin kayo ng maayos. So maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. So kasi sa mga interview natin, na talaga kahirap yung mga naranasan ng tao dito sa Asalese. Pero nagbibigay sila ng konting payo para mas matulungan or mabigyan sila ng boses mula sa mga tao. Pero ano nga ba yung mga solusyon na pwede nilang gawin? So, ngayon, bukod doon, magkakaroon din ng interview yung aking kapartner para sa iba naman or sa mga tanod and then sa mga estudyante na pwede makatulong sa mga may hirap na tao. So maraming salamat sa part na to dahil pinakinggan nyo ako. At ngayon ay susunod naman yung kapartner ko ngayon sa harapan nyo. At ngayon ay masasaksihan natin ang kabayanihan na ginawa ng mga na mag-aaral mula sa Governor Andres Pascual College o GAPSI upang tumulong sa mga taong mahihirap sa kanilang lungsod ng Nabotas. Sa pamamahala ng aking partner sa pagtatalakay. Ay naman, pupunta na mga mag-aaral ngayon sa bandang Catholic. Sa tamang tinag, at ayan, makikita na natin ang mga estudyante natin sa kanila. Magandang araw, Mama Sir. Magandang araw din po, Ma'am Represent. Ako nga po pala si John Luis Santabuena. Kasalukuyan nag-aaral sa GAPSI. Ang section ko ay grade 8 crane, tapos ako ay 13 years old. Ako nga po pala si Alan Jamibi Baradi, nag-aaral sa GAPSI, section crane din at 13 years old. Ako naman po pala si Vince Jun M. Ulayapoy na nag-aaral sa GAPSI at mula grade 8 crane at ako rin po ay 13 years old. Para sa inyo, bilang isang estudyante, ano ang maaari ninyong gawin upang makatulong sa may hirap? Ako, sa tingin ko para matulong ako sa mga mahirap, like sa mga nasunugan, magbibigay ako ng mga di ko na nagagamit na damit, pati mga gamit. Idodonate ko na lang yun sa mga nasunugan. Ako siguro makakatulong ako sa mahihirap sa pamamagitan ng pagdodonate ng mga relief goods at pagbibigay ng konting halaga ng pera. Para sa akin, siguro bilang estudyante, siguro din ako sa pagtitipid na yung mga kailangan ko mga gusto ko lang yung bibili ko para pag may natira ako, pwede ako magbigay sa mga namamalimos sa mga pagkain. Ako sa inyo, bakit mahalaga na tumulong sa ibang tao kagaya ng mga may hirap? Para sa akin, mahalagang tumulong sa mga mahihirap kasi dito natin naipapakita kahit yung maliit na bagay, eh malaki na para sa kanila. Kasi pag nilagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon nila, ganun din mararamdaman. Para sa akin mahalaga yung pagtulong sa mga naghihirap kasi sa way na yun, naipapakita natin yung pag-aalala natin sa kapakanan nila. Para sa akin naman, hindi talaga yung pagtulong sa mga mahihirap. Kasi kung may kakayahan naman tayong nakakakain tayo ng ilang beses sa isang araw, kahit nga sa maliit na bagay, mapapakita natin yan. Tapos, ma-share din natin kung ano yung meron tayo. Maraming
Maraming salamat po sa mga kasagutan niyo. Pero para sa inyo, ano yung mga mapapayo niyo sa mga tao may kahirapan sa buhay? Para sa akin, yung mapapayo ko lang sa kanila is tuloy lang kayo sa hamon ng buhay kasi yung mga hamon na yan, may katapusan din yan. At pagsubok lang yan sa atin. Para naman sa akin, wala naman ako mapapayo sa inyo. Pero magsumikap na kayo para pag napagtapos kayo, maaari na kayo makapagtrabaho. Para naman sa akin, siguro yung mapapayo ko lang sa kanila is magtiyaga lang sila. Ayun nga, sabi nila, wag sumuko. Tsaka kung ano man yung pinagdadaanan natin, lahat naman yan, may paraan paano natin masosolusyonan. Tsaka lahat naman siguro ng bagay may malalagpasan din. Dapat itanongin ng mga mag-aaral ng DAPS, patungan naman tayo sa mga barangay tanod ng San Jose. Hello po. Magandang araw din po, ma'am. Yun na lamang po ang kasarapan nyo para magbigay ng konting katanungan. Mata kayo nagbigay din sa mga mamamayan para matulungan sila. Bibigyan kami ng hatid sa kanila sa pamamaraan na nagbahay-bahay kami upang magbigay ng kaunting donasyon sa kanila po. Ayun ang magandang kasagutan. Pero, paano nyo na pamahagi ng pantay at tama yung mga donasyon? Naipamahagi namin ang mga donasyon na nanggaling sa paaralan at sa mga ibang tao. Ang ginawa namin ay linagay namin siya sa box o sa mga plastic at inipon-ipon namin. Ayun po ay magandang kasagutan. Aking uling tanong naman po ay paano na mas matutulungan ang mga mahihirap sa inyong komunidad? Nagbibigay po kami ng konting donasyon na makakaya po namin na mamimigay sa kanila at ang mga damit po na pinamigay po nila ay bibigay po namin sa mga mahihirap. Ngayon, nalaman na natin ang ginawa ng mga tanod sa Barangay San Jose para maiwasan ang isang kahig at isang tama. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po, ma'am. Yes! Oh! Ngayon, sasamahan natin ang mga barangay tanod para mangingi ng mga donasyon sa paaralan. Let's go! Magbibigay po ng donasyon, pumunta na po dito. Tignan niyo yung mga binigay ng mga estudyante sa Governor Andres Pascualong. Marami to. Salamat po! Naipamahagi ng mga tanod ng maayos ang mga ayuda. Sa kalagitnaan ng kahirapan na nararanasan nila sa Nabotas ay hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga bata ng mga naninirahan dito. Dahil na kahit sila ay mahihirap at hindi gaano nakakakain, ay nararamdaman pa rin nila ang saya galing sa mga ibang bata na kanilang nakakasama. Dito ay pinapakita na kahit mahirap tayo ay may kakayahan pa rin tayong sumaya. Dahil kahit sa simple pakikipag-ugnayan sa iba o pagkakaroon ng pakikipagkapwa ay nakakatulong na ito. Bukod pa dito, kahit na may mga taong mararamya lang ang buhay, ay hindi sila nawawalan ng pag-asa dahil makikita nila ang maaari nilang magawa upang mas umunlad ang kanilang pamumuhay. Bukod pa dito ay naging saniri ng mga taong nakapalibot sa kanila at nakikipag-ugnayan sa kanila upang mas ganahan pa silang mabuhay kahit na wala silang kapera-pera. Muli, ako si Jaden Brix D. Sanchez at ito ang dokumentaryo ng Pangkat 3.